So, magandang araw. Gagawa ulit tayo ng video. So, tong video na to is about to sa conclusion ko sa pagiging single. Tingin ko yung pagiging single lang talaga yung may freedom ka. Nagkaroon kasi ako ng realization na sure, okay naman talaga din pag may karelasyon ka, di ba? Nakakausap ka, nakakayakap, nakakabimbangan, ganyan. Pero kung gusto mo ng total freedom talaga, single talaga yung pinakamainam. Lalo na pagka nagparami ka ng pera. Actually, kahit hindi naman din maraming pera, hindi marami pera mo is may freedom pa rin talaga pag single. Kasi walang naglilimit sa'yo na i-chase yung mga gusto mo. Hindi ka nagbe-bend sa reality ng iba. Tapos, may ma-unlock ka ng mga potential mo. Tsaka walang makakapag-limit nga sa'yo, di ba? Yung mga bawal-bawal. Mapapansin mo yan, di ba? Pagka may mga kaibigan ka dati, same kayo nag-start, wala kayong pera, wala kayong trabaho. Tapos once nagkatrabaho na kayo, syempre mag-iiba ng priority. Or isa man sa inyo, nagkaroon ng pamilya at anak, iba na rin yung priority. Syempre, kung ano yung priority mo, dun mo ilalaan yung oras mo, attention, tsaka energy mo. Tapos, yung mga nakakasama mo, syempre, na-stuck sila dun. Sasabihin, nagbago ka, di ba? Ganun. Ganun din yan sa katrabaho mo, di ba? Mga katrabaho mo na may mga pamilya at anak, hindi ka na makarelate sa kanila, di ba? Single ka. Hindi ka na rin nila isasama sa mga gatherings nila kasi nga may mga pamilya at anak sila, di ba? Ikaw single. So, di ba sinabi ko na sa inyo yung relasyon is codependency lang yan, commonality, tsaka yung interest lang talaga, self-interest na mapapakinabangan. So, yun talaga yung conclusion ko dyan na single lang talaga yung mapapansin mo yung mga may pamilya at anak, di ba? Todo sila trabaho, nag-overtime. Tapos, igagala-gala nila yung mga anak nila. Wala na talaga silang oras para sa sarili nila. Gagala nila sa mga mall. Tapos, yun. Wala silang day off para sa sarili nila. Na day off na magpahinga, 'di ba? Na-post ko na 'yan dati. 'Di ba yung mga under servidor, bawal magpahinga, 'di ba? Kasi nga may binubuhay na sila. So wala na silang oras para sa sarili nila. Bawal din sila gumawa ng mga risk-taking na na move kasi nga 'di ba? Pag nawalan sila ng trabaho, malalagay sila sa alanganin, 'di ba? Kasi nga yung may mga nakadepende sa kanila. So, wala kang laya kasi pagka marami kang kasama. Nabanggit ko na rin yan dati yung kalabugoy na koy-koy. Kasi nga magkagrupo sila. Sa grupo kasi o relasyon, may isang leader talaga tsaka may isang follower. Now, both yan magbe-benefit. Kasi yung follower din naman, hindi naman siya magpa-follow kung wala siyang napapala, 'di ba? Hindi siya nakadepende din sa Yung leader din naman, siya yung nag-i-instruct na tingin niya magbe-benefit siya, tsaka yung mga sumusunod sa kanya. Codependency nga, 'di ba? So, 'di ba nga yung kay Bugoy na Koy-Koy, yung mga grupo nila. So, mini-maintain din 'yon. Lahat ng bagay dito sa mundo i-maintain mo. Ganon din naman. 'Di ba kumare, may kumpanya ka, may mga business ka, mga produkto, mga M&LA, ganyan, 'di ba? Okay lang naman yung kay Frank kasi nga yung kay Frank kasi siya lang mag-isa, 'di ba? Solo niya naman yun eh. Actually, si Bugoy na Koy-Koy nga, 'di ba, yung daily flight niya is nakakonekta yun kay Frank. Manufacturer nun yung kay Frank. So si Frank, siya tingin ko yung parang may total freedom kasi nga siya yung solo niya lahat di ba? Siya yung parang bottleneck. Pag nawala siya, hindi magpa-function yung dapat ganun yung i-achieve nyo. Now, ma-achieve nyo naman yan dahil nga sa pagiging single, di ba?
Pag single ka, wala makakakontrol sa'yo, di ba? Sure, meron makakakontrol sa'yo yung pag nai-gameplay ka, pero hindi ka bind masyado doon. Matanggalan ka man ng trabaho or ayaw ka ng mga katrabaho mo or mga ano mo, is okay lang din. Kaya yun yung talagang nakita ko eh. Kaya marami talaga mga awakened na tao na nagising talaga sa realidad na same conclusion talaga. Yung relasyon talaga is codependency talaga. Minsan nga nakakahila pa nga pababa, di ba? Makapansin mo yung mga guru, enlightened guru, sila Osho, Adyashanti, basta yung mga ganun. Mapapansin mo single life sila. Ganun din si Jesus Christ, 'di ba? Kasi nga wala ka kasing freedom pagka nagreproduce ka, 'di ba? Tapos may pamilya at anak ka. Wala ka talagang freedom. Only freedom lang na maano mo is yun, sama-sama na kayo. Once na nakabuo ng pamilya mo, sama-sama na kayo. Or pwede mo namang gawin yung route na ginagawa ng tatay ko, na leader siya, di ba? Tapos sabay mangyayari, pera na lang talaga yung papairalin. May total freedom ka rin naman talaga nun. Pero ganun pa nga rin, nagsusuporta ka pa rin, nagbibigay ka pa rin ng pera. Pero yun yung ideal na mas magandang setup. Yung mga sinauna. Kasi yung babae nun, depende lang talaga siya sa'yo. Yun yung sinasabi nila housewife, di ba? Yung mga babae na walang trabaho. Ang trabaho niya lang sa'yo. Nakatrabaho siya sa'yo. Dedicate niya yung buhay niya sa'yo, yung pagsisilbihan ka, pati yung anak niyo. Wala naman din masama nun. Kaso nga lang, yun nga, bawal ka maging broke, di ba? Yun ang drawback din doon, bawal ka maging broke. Kaya mapapansin mo yung mga babaero, sila talaga yung nag-achieve talaga ng maraming pera. Sila Manny Pacquiao, Chavit Singson, yung mga artista. Mapapansin mo yung mga maraming pamilya at anak. Talagang todo kaya talaga sila kasi nga, may-maintain nila yun eh, di ba? Dahil nga marami silang binubuhay. Tsaka maraming dumidepende sa kanila. So, yun nga, kung single ka naman, marami mga single na nabubroke, kung hindi naman na naapektuhan gaano, sarili na lang nila iniisip nila. Although broke pa rin sila, pero yung alalahanin na lang nila is sarili lang talaga nila. Nagkaroon na ako na realization na ganyan eh. Kaya nga ayoko talaga mag-reproduce din talaga eh. Open ako sa companionship. Kasi yung companionship, pwede naman kayo maghiwalay ng in good terms eh. Kuwari, both kayo, wala ng mutual benefit. Mutual benefit is yung equal value exchange, di ba? Mutual nga, di ba? May napapala siya sa'yo, may napapala ka sa kanya. Continue yung relasyon. So, ganun lang talaga. Meron din ako mga nakaka-chat sa Facebook Messenger na yung iba naman, dedicate na lang nila yung buhay nila sa hanap buhay nila. Which is wala rin namang masama doon kasi kuwari may community ka, kagaya ng pagtatattoo, di ba? Siyempre parang interaction na rin yun eh. Para mo na rin karelasyon yung mga customer mo, lalo na nagbibiroan kayo, di ba? Tapos kumikita ka pa. Now, yung mga enlightened gurus, yung mga nagtuturo, may mga coach, mga ganyan, mentor, parang kahit single sila is na-enjoy nila kasi nga may mga community sila. Now, kung single ka, pwede kang gumawa ng ganun. Or kung ayaw mo naman ng ganun, ayaw mo magturo, di ba? Gawin mo na lang, bira-bira ka na lang ng walker. Sa mga walker, kausapin mo, di ba? So, para may community ka na rin ng mga bira ng walker. So, ganun lang talaga eh. Best life lang talaga eh, single eh. Magkakaroon ka ng realization, lalo na pagka in-game. Kuwari, nasa 40 ka na. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, simula bata pa kayo, 20 pa lang kayo hanggang 30, makipagbimbangan na kayo na marami para magsawa na kayo. Yung wala kayong, hindi yung kailan matanda na kayo, dun kayo magloloko, di ba?
Kaya kailangan talaga ma-experience nyo yan, yung sinasabi kong age-related opportunity. Para hindi ka madaling mauto, maloko, di ba? Hindi ka na uhaw sa relasyon. Kagaya ko, hindi naman ako uhaw sa relasyon dahil never naman ako nabakante. Sa 20 years ng simula 20 ko hanggang ngayon, nagkakaroon pa rin ako pangilan-ngilan. Pero nagkaka-LTR ako dati, so consistency yung bembang nun. So biruin mo, kahit isa lang yung nabebembang mong babae. Hindi naman kasi mahalaga sa akin yung makarami ka ng babae. Mahalaga lang sa akin is ma-pleasure ka lang. So kahit isang babae lang yan, basta consistent na nabibigyan ako, okay na ako nun. Di ba nga may ka-LTR nga ako na 6 na taon, tapos merong 1.5 year, meron 3 months, pero usually 3 months lang tinatagal. So yun nga, nagkakaroon ka pa rin ng consistency. So sa buong 20 na taon, hindi na rin masama, di ba? Although hindi ako naka-reproduce, pero yun nga, nasulit mo pa rin yung experience. Nakabembang ka ng 20 ka, tsaka ng 30 ka. Buong 30s mo na naka-experience ka ng mga bembangan. So wala kang regrets. Pag 40 ka na lang, kuwari, nagkakaroon ka ng desire, di ba? Kung wala kang mahanap na may direct approach, pwede, gawin mo. Bumira ka na lang ng walker, magbayad ka na lang, di ba? After mo naman kasi makaraos malabasan ka, magkakaroon ng post-nut clarity. Tapos parang ayaw mo na, di ba? Ay, ayoko na, tinatamad na ako. Tapos ayaw mo na kausapin yung babae. Ganun yun pagka So, ganun yung mangyayari niyan. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo, hindi maganda yung sinasabi nila na hassle na sa akin talaga sabay. Kasi kuwari nagpayaman ka nga, tapos sabay naging uhaw ka naman sa late game. Tangin na, yaman mo, 35 ka, tapos 40, naging uhaw ka sa late game, no? Patay ka, di ba? Magpakasal ka bigla, dinivorce ka, no? Or na-scam ka ng babae, love scam, di ba? Nauto ka, nahuthutan ka. Kasi nga, uhaw ka. Kaya nga yung mga sinishare ko sa inyo talaga, ito yung overall talaga experience. Kasi, mamatay rin naman tayo, di ba? So, ang lang talaga ng life is, outside sa survival, is experience lang din talaga. Pero, yung mga experience mo is, hindi yan yung parang makakasama sa'yo. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, 20 pa lang kayo, pati nga yung pag-a-approach di ba? Ngayon, sinusubukan ko ngayon kung kailan 39 na ako, di ba? Sinusubukan ko yung ganyan. Kasi umasa lang ako dati social circle, kaibigan ng kaibigan, tsaka sa online, MySpace, Tubebox, yung mga ganyan, Penpal, yun lang inaasahan ko dati. Pero ngayon kasi, di ba, lahat ng avenues gawin nyo para magkaroon kayo na experience. Iba kasi mapaparide pa pucha. Biruin mo naman, black pill na nga yung sinishare mo. Yung iba pa mga lalaki dito, ayoko magbayad. Kasi parang inisip nila, kaya ayaw nila magbayad, parang lugi. Kasi yung iba daw mga pogi, mga hindi nagbabayad. Same rin naman, nag-approach yung mga yan, nanguuto, di ba? Nakikipag-chat-chat para lang makabira. So parang hindi ka makakawala, di ba? Kung gusto mo ng fake, kahit anong route pa yan, manguto ka, makipag-chat, mag-approach, kagaya ng ginagawa ko, direct approach, or magbayad ka, di ba? Same yan. Hindi mahalaga yan. Ang end result is same. Yung mahihina kasi utak dito, hindi nag-iisip talaga Sabi, ayoko magbayad siya. Kahit ayaw mo magbayad, may i-compromise ka dyan, either oras mo, energy mo, panguto mo, di ba? Ang sinasabi kasi ni Locario, kung hindi ka raw nagbayad, pag hindi ka kasi nagbayad, parang meron kang nadidevelop mo yung skills mo raw, di ba? Yung mouthpiece. Tsaka na-overcome yung rejection, ganon. Hindi ka basta-basta oo nga, may natututunan ka, di ba? Kaso, ganon pa nga rin, di ba? May time ka na nasasayang, di ba? Kasi at the end of the day rin naman talaga yan, lahat talaga transaction.
Parang yung babae, ba't ba siya pabayag makipagbembangan sa'yo? Kasi nagbayad ka. Now, bakit ba siya pumayag na makipagbembangan doon sa pogi na magaling manguto? Kasi magbe-benefit siya doon sa sa genetic nung lalaki na yun, di ba? Or sa overall nung lalaki. Kasi pag magaling manguto yan, malamang magiging successful din yan, di ba? Hindi naman coincident yung mga babaero na mayayaman, di ba? Kung mapansin mo yung mga babaero, di ba, mayayaman, di ba? Kasi nga, magaling manguto yan, tsaka yun yung mga tinatawag nila may dark triad. Hindi coincident yun. Personality talaga yun. Kaya nga sinasabi ng babae, di ba, diyan sa mga ganyan yung may mga itsura or average na may narcissistic trait or dark triads. Gusto nila yung personality daw. Ang di nila sinasabi, yung personality na gusto nila, yun nga, yung dark triad na nga yun. Hindi nila gusto yung personality na nice guy. Ang personality na sinasabi nila ng mga babae, yun yung mga average looking tsaka mga pogi na conceited. Yung may dark triad nga. Diba? Ano gusto mo sa kanya? Personality. Oh, now, pwedeng mangyaring dalawa yon, di ba? Merong isa naman, anong nagustuhan mo sa kanya? Ang bait niya kasi, nice guy, di ba? Yan yung mga average looking talaga na magbababa ng sarili, magagastos, libre-libre, hatid sundo, di ba? So, at the end of the day rin talaga, kesyo sa ayaw at gusto mo ng fake talaga, di ba? Gusto mo ng bembang. Kahit anong route pa man yan, same end result lang din. Di ba? Manguto ka, may pag-chat ka, mag-approach ka, or magbayad ka. Lahat yan time consuming at may effort. Kasi yung ganito pag nagbayad ka, yung pera mo ba saan mo kinuha yan? Saan mo kinuha yung pera mo? 'Di ba? Kahit anong route, di ka makakatakas dito sa black pill na to Saan mo kinuha yung pera mo, 'di ba? 'Di ba syempre nagtrabaho ka, kumuha ng oras 'yan. Tapos communication skills, na ipag-usap ka sa mga kliyente mo or may oras ka din nilaan dyan, 8 oras, 'di ba? Para may pambayad ka sa kepyas. Na pag nag-approach ka, hindi guarantee, ganun din naman. So, kahit anong route, di ka makakataka sa black pill, sinasabi ko sa'yo. Kaya nga sa 20 ka pa lang, maganda talaga balance Hindi yung late game ka na, bigla kang bibira. Nabanggit ko na yan dati, di ba? Hindi mo na may enjoy yan kasi hindi ka makakarami. Isa na lang, tas pagod ka pa, masakit ng katawan mo. Baka nga umabsent ka pa sa trabaho mo, no? Kuwari, 40 ka na. First time mo makabembang ng babae, sumakit katawan mo, napa-absent ka pa, di talo ka, di ba? Wala kang income, umabsent ka sa trabaho mo Tapos sabay, paano kung may ED ka pa, nagka-erectile dysfunction ka, patay ka, di ba? Hindi mo may enjoy. Kaya nga best experiences talaga ng 20s ka tsaka 30s Now, may i-risk ka naman dyan, di ba? Hindi pwedeng nasa sayo na yan. Pero ang advice ko lang talaga, pabira-bira ka rin maminsan-minsan, di ba? Kung pinili mo yung route na magpapaldo, mag-walker ka na lang talaga. Yun yung advice ko Kasi biruin mo, marami rin nagpapasalamat sa akin dahil nakinig sila sa akin na tingnan mo, hindi sila uhaw ngayon. Hindi ka mauuto, promise. Biruin mo kung virgin ka pa, 35 ka, putang ina, mauuto ka talaga. Meron nga akong mga nakachat sa naniwala sa relasyon Basta past 30 na yung babae or 25, 26. Long term na yung niyan, under servidor na yung category niyan. Hindi na talaga genuine desire yan. Genuine desire talaga is maaga pa nga sa Gen Z, 22 Aagahan ko na kasi nga na-expose na sila sa social media So, yun, ganun talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo talaga, pagsabayin nyo para hindi kayo magiging uhaw. Hindi rin kayo madaling mauto. Diba? Ang wag nyo lang gagawin, mambubuntis talaga, diba? Yun lang talaga wag mong gagawin na mambuntis ka. Kasi pag nambuntis ka, ay yari ka. Magiging paycheck pa paycheck ka, diba?
So yun nga, mabalik tayo dyan sa topic na yan. Pagiging single lang talaga yung the best talaga na strategy para sa buhay. Ganun din naman, yung mga inaakala mo na meron kang genetic line na legacy, hindi naman totoo yan. Pag namatay ka, hindi mo kasama yan eh. Hindi ka rin gaano sure kung magiging successful sila, makaka-reproduce din. Kung makareproduce man sila, ilang lang naman yan. Tsaka kung iisipin mo sa grand scheme, parang living organism lang tayo eh. Kesyo ayaw mo mag-reproduce, may ibang tao magre-reproduce. Tsaka yung bloodline, illusion yan eh. Isang malaking illusion yan. Pare-pareho lang tayong living organism dito na gusto lang mag-survive at reproduce, di ba? So, hindi na mahalaga kung nag-reproduce ka or hindi. Kasi merong ibang mga tao din na gusto mag-reproduce. So, kung total freedom talaga gusto mo, yung sinasabi kong ang goal to death na kapayapaan lang or less resistance life na sinasabi ni SQS is magpapaldo ka na lang talaga, tapos bira-bira ng walker, tapos sagarin mo na lang talaga yung life experiences mo bago ka mawala. Yun talagang pinakamainam. Based lang to sa logic strategy, hindi yung feeling or assumption na... Kasi assumption yan eh, yung genetic legacy. Assumption yan, di yan realistic. Diba sinabi ko nga, subjective ang reality. Once na nawala na yung katawan mo, consciousness mo, hindi mo na alam kung totoo ba yan na yung nasa external mo, totoo ba yan. Gaano ka nakakasigurado na meron pang outside sa'yo, di ba? Yung mga nakikita mong tao sa harap mo, gaano ka kasigurado na totoo talaga sila, di ba? Kaya sila nagiging realistic dahil syempre, meron kang mata, ilong, form. Pero pag natanggal na yung maya mo, is wala na yan, di ba? Kaya nga may sinabi sila, di ba, na once na nag-stop na yung consciousness, aka death, wala na, void na. Wala na yung genetic line mo, wala na yung pamilya at anak mo, hindi mo na makikita yan. Memories mo, experience, actually kahit nga yung experiences mo eh. Kaya nga hindi na rin ako gano'n nagpipicture ngayon kasi hindi na rin mahalaga eh. Pinofocus ko na lang talaga yung attention ko sa oras ko sa pagpapapera na lang tsaka sa enjoyment ko eh. Hedonistic, di ba? Yun na lang ginagawa ko eh. Kahit picture, ma-attach ka lang yan. Ayoko na nga rin magpipicture eh. Ayoko na rin mag-alaga ng hayop. Tsaka yung mga plants, ganyan, ma-attach ka lang kasi dyan eh. Ayaw mo na rin magparami ng mga ari-arian, mga properties. Kasi walang sense, di ba? Wala talagang sense. Magkakaroon ka lang ng attachment dyan tsaka problema na i-maintain mo. Kaya mga mapapansin mo, basta single ka, may steady ka na income stream kahit na hindi ka kumikilos, is yun talaga yung the best life. Masasabi ko yun talaga yung parang less resistance life na talaga. Na may-enjoy mo yung buhay mo, di ba? So, ganun na lang gawin mo, di ba? Hindi ko na sinabi gawin mo Base lang yan sa logic tsaka sa black pill perspective na nakikita ko na wala ganun talaga gusto mo ng total freedom, singleness lang talaga. Open ako sa companionship pero hindi ako papakasal, di ba? Tsaka hindi ako magre-reproduce. Walang benefit dyan. Kahit yung dating coach na si Locario tsaka si Miles Cunningham, hindi rin siya nag-reproduce kasi nga walang purpose. Kasi ganito bawat action mo dapat alam mo yung consequences, which is alam mo naman din talaga. Tsaka alam mo yung purpose, di ba? Now, bakit ko ba pinupush sa inyo na pumaldo? Kasi may age pill tayo. Yun yung purpose. Yun yung purpose ng pagpapaldo. Age pill. Hindi ko lang sinasabi na mag-flex ka ng money or bumili ka ng Lamborghini. Hindi nyo nagigets yung perspective ng paldo. Kung yan yung nakikita nyo kaya ako pinupush yung paldo, shallow kayo. Masyadong mababa yung nakikita nyo.
Kaya ako pinupush yung pagpapapaldo kasi may age pill tayo na tinatawag. Na gusto mo ba 60 ka? Nag-hustle ka pa sa kalye, di ba? Di ba? Yan yung sinasabi ko sa iyo. Now, pagka age pill, mabilis ka na madisgrasya niyan, di ba? Dahil yung katawan mo nagfe-fail na. Kaya nga, inano ko rin yung training. Oh, hahaba nga yung buhay mo sa training. Kasi merong isa nag-comment, sabi, lahat naman tayo mamamatay. Oo nga, lahat naman tayo talaga mamamatay. Pero ang purpose kasi ng training, makokontrol mo yung pagkamatay mo kung paano ka mamamatay, di ba? Kung ayaw mo ng cancer, wag ka kumain ng processed food, di ba? Tapos mag-training ka, di ba? Para hindi ka mabalian or madisgrasya, ma-fall. Makokontrol mo talaga pagkamatay mo. Pwede ka nga self-delete, di ba? Ang tinatawag ko dati. Or, yun nga, mag-training ka, kumain ka ng unprocessed food, antayin mo na lang yung pagkatanda mo. Quality life pa rin naman yun eh. Kung sa akin, mas advisable ko yun. Kasi, napansin ko, inobserbahan ko to sa matatanda. Once na terminally ill ka na, hindi mo na mararamdaman yung pain. As in, wala na siya, parang numb ka na. So, yun yung sinasabi kong pag-control ng pagkamatayan. Kasi unti-unti nang nagfe-fail yung mga consciousness ng katawan mo eh. Kala mo kasi ang consciousness is yung brain at heart. Naku, hindi yan. Kasama yung mga cells mo sa katawan. Muscles mo, may consciousness yan, bones mo. So, unti-unti yan lahat. Pag na-reach nila yung maximum genetic potential mo, doon ka mamamatay, di ba? Yung maximum limit ng genetic mo, doon ka mamamatay. Now, yan yung sinasabi ko na pwede mo makontrol yung kamatayan mo. Kasi inobserbahan ko to, hindi lang ako sa trabaho ko. Inobserbahan ko talaga yung mga namamatay. Sabi ko, ba't parang wala siya nararamdaman? Oh. So, yun yung ini-aim ko rin na, tatanda ka ng super tanda, pero slowly fading, parang hindi mo siya mararamdaman, para ka lang talaga natulog. Yun yung sinasabi nila eh. Na totoo yun hindi ako nag-iimbento lang. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. So, yun nga, singleness lang talaga ang may total freedom. Dedicate mo na lang yung life mo sa passion mo, hobbies, community. Kung may community ka sa inyo, para ka na rin may relasyon, di ba? Actually, yun din talaga yung totoong relasyon. Mas marami pang hindi nga limited sa asawa at anak lang, di ba? Kasi kung may community ka, may nagtitiwala sa'yo, di ba? Tapos sabay, kagaya dito sa Blackpill na message ko, nako, mawala man ako dito sa mundo, marami matutulungan to. Di ba? Lalo na yung pagpapaldo game. Kasi 'di ba, na-miss ko rin 'yan dahil yung opportunity ko kasi dati mahirap, 'di ba? Ngayon lang man ako nakaahon-ahon sa opportunity. Iniisip kasi nila, kung gusto mo lang yumaman para bumira ng babae. Now, isa na rin 'yon, pero hindi yan yung main purpose ng papapaldo. Long-term survival dahil sa age pill. Kasi hindi ka pabata ng pabata, tumatanda ka, brother. Yan yung parang mo. So paano? Same conclusion ng ibang mga enlightened beings, mga nagising sa realidad or batak sa realidad. Singleness ang may greater advantage at total freedom. So paano? Yun lang. Peace.